Araw ng celebration ni Callie. Pagbaba niya mula sa kanyang silid, ay nakangiting mga mukha ng mag-asawa ang bumungad sa kanya sa breakfast counter. Connor and I were just talking about how are we going to celebrate. Ayun, kung gusto mo pa kaming isama sa pag-celebrate, makahulugang sabi ng hipag. Baka naman pwede mo pa kaming isingit dyan sa schedule mo kahit 2 days lang. Nakasama mo lang si Justine, nakalimutan mo na kami. Pagbirong saad ng kapatid. Namula ng bahagya ang kanyang muka sa pagbanggit nito sa pangalan ni Justine. Para kayong sira, syempre I'd want to celebrate with you guys. Bakit? Hindi ka pa ba niyaya ni Justine sa isang date? Kaya pagtitiyagaan mo kami? Inilapan niya ang kapatid. Nagring ang wireless telephone na nasa dulo ng breakfast counter. Sinagot kaagad ni Connor ang tawag. Oh, Justine, we were just talking about you. Pinandidilatan nito ni Callie ng mga mata na hindi naman ito ni pinansin. Dire-diretso lang ito sa pagsasalita sa telepono. Bago ka pa magbalak, ayain si Callie na mag-date mamaya o unahan na kita. Mag-overnight kami sa rest house sa Punta Fuego ngayong araw na ito hanggang Sunday na kami doon. Ikaw pare ha, pinasamahan ko lang siya sa iyo sa Taytay eh. Minomonopolize mo na ang kanyang oras. Nagagawa mo pa ba ang mga trabaho mo sa opisina? Anito na halata sa boses ng iinis lang at maya-maya ay tumawa ng malakas. Gusto mo sumama ka na lang sa amin? No, hindi okay lang. I was just kidding. Patuloy nito. Besides, baka isumpa ako ni Kali pag hindi ka nakasamang mag-celebrate ng birthday niya. Kuya, parang batang magmamaktol dyan. Maya-maya, pa inaabot na nito ang telepono sa kapatid. Hello? Medyo naiilang nabati niya sa kabilang linya. Dalawang pares na mga mata ang nakatangkod sa kanya. Naglakad-lakad siya palayo sa mag-asawa. Pagbalik niya sa kitchen ay hindi maitago ang ngiti sa kanyang mga labi na nakaagad namang naging tampulan ng tuksuhan. Let me guess, sasabihin mo na hindi makakasama sa amin later and that you'll have dinner with Justine instead. Si Justine na last month lang, ihalos isuka mo. Si kuya talaga. Siyempre naman, I won't ditch you, guys. Ano ba? I'm almost 30. Kung makapang-asar kay parang high school pa lang tayo. Nagtawanan ang mag-asawa. Nakakamiss lang, sis. Kung nandito pa si mama, baka makisala rin siya sa panunokso sa iyo. Pare-pareho silang natahimik. Bawat isa sa kanila ay nagiging abala sa kanilang alaala tungkol sa napayapang ginang na napakabait at masayahin. Si Kali ang unang nagsalita. Magkahalong lungkot at saya ng nararamdaman. Oo nga, si Mama pa. This is the first time I'll be celebrating without her. Nakakalungkot lang isipin na last time na nagpunta tayo sa Batangas, she was with us tapos bago tayo bumalik ng Manila, napalunok siya. Hindi na niya naituloy ang sasabihin. Kaagad siyang inakbayan ng mag-asawa nang makita na may luwang namumuo sa mga mata niya. I'm sure she's happy, ni Lauren habang hinahagod ang likod niya. Hey, cheer up! Meron kang selebrasyon ngayon. Mama would have wanted to be happy. Saka sa ngiti mo kanina, tingin ko may extra baggage tayong papuntang Ponta Fuego mamaya. So may singot na kinurot niya sa tagiliran ng kapatid. Tama ang hinala nito. Sasama si Justine sa kanila sa Batangas at dito na siya sasabay papunta roon habang ang mag-asawa ay dadaan pa muna sa ubigay ni Lauren matapos ang mga ibang bagay na aasikasuhin ni Connor. Hapon pa siya susunduin ng binata kaya ginugol niya ang oras sa pagkwenta kung gaano karaming rolyo ng bawat fabric ang kukunin niya isa sa mga suppliers na napili niya. Magkahalong gulat at tuwa na naiangat niya ang ulo mula sa scratch paper na pinagsusulatan pagkatapos niyang maramdaman ang banayad na halik sa kanyang pisngi at marinig ang tinig na nitong nakakaraang mga araw ay siyang huling naririnig niya bago matulog. Hey, what are you doing here? Sumulyap siya sa kanyang wristwatch.
It's only 11:30. Your brother told me he doesn't need me in the office. Natapos ko na lahat ng pinapagawa niya kahapon pa. Na-update ko na rin siya sa mga bagong properties na gusto niyang i-acquire. Come on, let's have lunch. By the way, nagsimba ka na ba? Tanong nito. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga sa kagalakan matagal bago siya nakahuma. Why are you staring at me like that? Grabe ka naman, hindi naman ako devout Catholic. I try to hear Mass every Sunday. Parang gusto ni Kali na magtatalon sa tuwa. She actually delayed going to Mass sa pag-asang makakasama niya ang binata sa pagsisimba. Kahit na sa tingin niya ay may halong pandaraya iyon sa sign na hinihingi niya. Kung hindi lang siya naghingi ng sign, umaga pa lang ng birthday niya ay nakapagsimba na siya dapat. Umiling siya bilang kasagutan sa tanong ng binata. Di pa ako nagsimba, masyado ka naman defensive para nagulat lang ako, grabe ka na kung makapag-react. Tumingin ito sa relo. Kung kaya mong kumilos in 10 minutes, aabot tayo sa 12:15 sa Grenville. She rolled her eyes at him. Give me 5. Hindi naman ako pupunta ng sagala, ano? Dali-dali siyang umakyat at nagbihis. Napangiti siya nang gusto nang makita ang magkahalong gulat at paghanga sa mga mata ni Justine nang bumaba siya sa hagdanan eksaktong 5 minuto. She looked fabulous in her wrap-around dress and her hair pulled back in a ponytail with just a touch of pink lipstick on her lips. Habang naglalakad siya patungo sa chapel, walang pagsidlan ang kaligayahan sa puso ng celebrant. Pansin na pansin niya ang birding mga halaman na daraanan nila at ang mga man-made pond na may ducks pang nagtatampisaw sa tubig. Pakiramdam niya ay gumanda lahat ng bagay sa kanyang paligid. Panay ang pasasalamat niya sa buong durasyon ng misa, lalo na nang magtagpo ang mga labi nila Justine sa halip na magtanguan lang sila nito sa party ng misa kung saan nagbabahagian ng kapayapaan. Let's have something to eat. You're probably hungry already. Anito habang naglalakad sila palabas ng chapel matapos ang pagsimba. Tumunog ang kumakalam na sikmura ng dalaga. Nagkatinginan sila at nagkatawanan. I guess that's a yes. Inagahan na lang nila ang pag-alis ng Manila para makaiwas sa traffic. Tamang-tama namang papalubog ang araw nung dumating sila sa picnic grove, mapayapang-payapa sa kapaligiran. Nangiti si Justine nang marinig niya ang kontentong buntong hininga ng dalaga habang pinagmamasdan ang magandang landscape at papalubog na araw. Medyo malamig ang simoy ng hangin kaya niyakap niya si Kali mura sa likuran. Nigpitan pa niya lalo ang yakap dito na isinandal nilo ang ulo sa dibdib niya. Hindi siya sensitive na tao pero sa tingin niya ay habang buhay nang nakapinta sa isip niya ang larawan nilang iyon. 7:30 nang masaya silang magsalo-salo ng hapunan kasama ang mag-asawa. Tanaw ang dagat sa ilalim ng mga bituin mula sa lamisang kinauupuan nila sa coffee hall sa terrazas. Pinagmamasdang maigi ni Justine ang dalaga. Pinaglalaroan ng hangin ang ilang hibla ng buhok na nakawala na sa ponytail nito. Kung silang dalawa lang, he would have tucked the wayward strands behind her ear and held her hand afterwards. She was beautiful inside and out. He was completely taken by her and he had absolutely no idea what to do with his feelings for her. Pagdating sa rest house ay dumiretso na ang mag-asawa sa silid ng mga ito para magpahinga. Naiwan naman si Kali sa lanai at naupo silang pareho sa isang sopa na halos kasing laki na ng kama. He watched with amusement the carefree way she kicked off her sandals and tucked her legs beneath her. Inakbayan niya ito at inihilig sa gilid niya habang iniunat naman niya ang kanyang mabinti at sumandal. He tipped her chin up and did what he wanted to do since he saw her that morning. He let his kiss tell her what he wanted to say. When their lips parted, he brushed feather-light kisses on her forehead, eyelids, nose, and then claimed her lips once more in a lingering kiss. Somehow, still felt that wasn't enough. Nang magsalubong ang mga mata nila, alam na niya na gusto rin itong marinig ang nais niyang sabihin. Pero meron pa ring pumipigil sa kanya kaya sa halip ay iba ang kanyang nasabi.
I'm happy I came here with you. Hindi na itago na ni Kali ang disappointment sa kanyang mga mata. Pero gayon pa man ay ngumiti siya at ilinampi ang mga labi niya sa binata. Saglit niyang nakalimutan ang pagkadismaya nang humigpit ang yakap nito sa kanya at muli siyang hagkan nito. Dama ng kamay niyang nakalapat sa dibdib nito ang mabilis na pagtibok ng puso nito. When they parted, she sighed dreamily in his arms. Isa na lang ang kulang. Perfect na ang selebrasyon niya. Hindi pa rin sinasabi ng lalaki ang magic words. Kailangan pa nga ba niyang marinig yun? Siguro nga ay sapat ng patunay ang pag-aasikaso nito sa kanya noong nakaraang mga araw. Bakit nga ba hindi nito masabi na mahal siya nito? God gave me the signs, right? There couldn't possibly be someone else. Medyo nagugulumihan ang naisip niya. Bakit wala kang boyfriend? Tanong nito. Hello, anong tawag sa'yo? Hindi pa ba kita boyfriend? Wala naman siyang lakas ng loob na sabihin iyon, kaya sa halip sumagot siya ng, wala pa kasi akong nakikita na taong who likes me for who I am, not for the advantage I could give him for being Connor de Silva's youngest sister. Tahimik lang ito at humigpit ang pagkayak nito sa kanya na para bang gusto siya nitong protektahan. Kapag nasa tabi niya ito, pakiramdam niya ay walang pwedeng manakit sa kanya. Sana nga lang ay nakasisiguro na siya kung ano ang nararamdaman nito para sa kanya. It's getting late. Kali, halika na. Extension pa ng celebration mo. Dismayado pa rin siya na natapos ang gabi na hindi ito nagsabi ng I love you sa kanya. That would have officially made her celebrations perfect. Kinabukasan ay kanya-kanya sila ng trabaho sa pagluluto ng tanghalian, nag-iihaw ng seafoods ang mga lalaki at nagluluto naman si Kali ng sinigang habang gumagawa ng buko pandan salad si Lauren. Kali, bakit isinama mo yung stem ng kangkong? Ano naman ang akala mo sa atin pagong? May laman pang bibig na sabi ni Justin. Nagkatawanan tuloy silang lahat at katakot-takot ng kantsaw ang inabot ni Kali. Kung ihagis kita sa ilog dyan. Galit kunwari na tugon niya habang kinukurot ito sa tadyang. Ang sweet niyo naman, Karenyo brutal, panunokso ni Connor. Matapos makapanghalian ay nagkayayaan ang grupo liban kay Lori na mag-swimming sa infinity pool sa main club na nasa tuktok ng hangin. Justine, ikaw nang bahala kay Kali. Walang kasawa-sawa sa sunset yang kapatid kong yan eh. Napapagod na ang mga babies ko. Mauuna na kaming umuwi ni Lauren. Ani Connor sa kaibigan makalipas ang ilang oras na pagbabad sa pool. Tanaw mula sa pool ang South China Sea at napakagandang pagmasdan mula roon sa anggulong iyon ang paglubog ng araw kaya nahikayat ni Kali ang binata na abangan pamuli nila ang paglubog ng araw kahit na nangunguluntoy na ang mga balat nila sa pagkababad sa tubig. Matapos sa panood ang pinakaabangang sunset ay kapwa sila nanginginig na umahon sa tubig. Binalot kagad ni Justin ang tuwalya ang babae at tinuyo niya ang buhok nito gamit ang isa pang tuwalya na para bang bata ito. Yumakap naman ito sa baywang niya. Nagpaalam ng matutulog ang mag-asawa matapos maghapunan at makipaglaro sandali sa kanila ng Pictionary. Ayaw pa ni Justin na magkahiwalay sila ni Kali at inaya niya itong maglakad-lakad. Napadpad sila sa beach sa di kalayuan sa kabahayan. Habang naglalakad ay nahawakan niya ang kamay nito. Ito na yata ang pinakamasayang weekend sa buhay niya. Noong sila pa ni Liz, mga mamahaling form ng leisure ang nagpapasaya sa kanila. They never took the time to appreciate nature and the simple things around them. Pinanood niya ang babaeng kontentong dinadama ang pagtama ng tubig sa mga paa habang pinagmamasdan ng tahimik na dagat na kinukumutan ng nagkikislapang mga bituin sa langit. Iniharap niya ito sa kanya at dinama ng palad niya ang makinis na pisngi nito. Muli niya itong hinagkan hanggang sa pareho na silang kinakapos ng hininga. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon ay silang dalawa na lang ang nasa mundong ginagalawan nila.
He kissed the top of her head and murmured, "This is the best weekend of my life, Kali, and it's because I have you in my arms." Tiningala siya nito, his heart hammered in his chest when he saw all the love shining in her eyes. Ano nga ba ang gagawin niya? They obviously love each other, but he learned the hard way that sometimes it isn't enough. Marahil malaki ang pinagkaiba ng personality ni Kali kay Liz. Pero hindi yon kasiguruhan na kung sakaling umabot sa puntong gawin ni Connor ang ginawa ng ama ni Liz sa kanya ay papanig ito sa kanya. He loved Kali too much pero mahalaga para sa kanya ang pride niya. Heck, saka na niya pag-iisipan yon. Ang importante ngayon ay ang babaeng nasa mga busy niya. Buong magdamag silang magkasama sa garden pagkabalik nila mula sa beach. Nang ihatid na niya ang dalaga sa bahay ng mga ito ay parang ayaw na niya itong pababain sa kanyang sasakyan. Babaonin ni Justine sa alaala niya ang nakaraang 3 araw na kasama niya ito. He was dying to tell her that he loved her, pero gusto niya munang pag-isipan ng gusto kung kaya nga ba niyang muling sumugal dahil kung hindi maganda ang kantungan ng relasyon nila. Hindi niya alam kung magiging mabilis ang recovery niya tulad noong sila ni Liz ang maghiwalay. He became fully aware for the first time that he loved Cully so much more than he ever loved his ex-fiancée.